Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan. Welcome pa rin dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Ako ang inyong kaibigan, ako po si Buddy Bernardino. Pag-usapan pa rin natin tungkol dito sa umiinit at lalong umiinit po na usapin ng flood control projects dyan sa Pilipinas. Ano ho ba ang gusto niyo rekomendasyon kay Pangulong BBM? Panay ho yung kanyang dalaw at bisita sa mga projects na isinusumbong dun sa inilunsad po niyang website. Nung una, nandyan sa Kalumpit. Nakita niya kung ano yung ilalim ng dike na naroon. Nagpunta siya ng isa pang parte ng Bulacan. Another project ho na hindi nakita roon, although completed yung dokumento pero walang makitang project. At nitong huli, nagpunta ho siya dyan sa Benguet, mga kaibigan, along Cannon Road, nakita niya na may kulang dun sa rock shed, mga kaibigan, rock shed na itinayo dyan po naman sa bahagi ng Cannon Road, dyan sa Benguet. At sinabi niya na useless yung isang proyekto dahil yung inaasahan po niya na makikita dun sa nasabing struktura ay wala. Malapit sa bundok yun, mga kaibigan, tsaka may ilog din dun sa isang tabi. So, hindi mo maikakaila at hindi na ikaila ng Chief Executive o ng Pangulo ang kanyang pagkadismaya. Useless ang nabanggit niya. Alam niyo, Mr. President, kung kami ang masusunod, kailangan magpakita ka pa ng kaunting tigas, kaunting tapang, katulad ng tapang ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Right there and then, pinapangalanan kung sino yung nasa likod ng mga kontratang yan, kung sino yung mga politiko at mga negosyanteng involved dyan. Sana po ganun ang gawin ninyo. Hindi ho sapat yung dalaw kayo ng dalaw sa saan mang mga proyekto. Hindi naman isusumbong yan ng taong bayan sa inyong website kung hindi talaga lehitimo yung mga sumbong na yan. Yung dinala yung 3 nakaraang project na napatunayan nyo na, tama na yun. Tama na yung patunay na yun na kailangan nyong maging matigas na. Kailangan nyo nang sipain dyan sa DPWH, si Secretary Manuel Bonoan, dahil hanggang ngayon, alam niya pa rin siya, mga kaibigan. Mawalang galang po, Secretary Bonoan Alam namin na may edad na rin kayo, hindi na po kayo karapat-dapat dyan sa DPWH. Sa dami po ng mga kontrobersya na lumalabas ngayon, kailangan natin ng mas bata. Kailangan natin ng mas bata, mas matapang, mas tigasin na sekretaryo o kalihim po ng DPWH. Sa harap po ito ng dami ng kontrobersyang naglalabasan, mga kaibigan. Alam niyo ang sabi ng dating DPWH Secretary? Itong si dating Secretary Rogelio Babe Singson, yun ang magaling na DPWH Secretary. Sa lahat po ng mga interview ng media outfits na napanood natin siya, mga kaibigan, may mga feelers siya na natatanggap na baka daw gusto niya bumalik. Pero sabi niya ayaw na niya dahil sa kanyang edad. Noong panahon niya, mga kaibigan, matigas daw siya noon Noong panahon ni dating Pangulong Pinoy Aquino, doon siya naging DPWH Secretary. Kung alam niyang may suhol, mga kaibigan, at kung alam niyang may irregularidad dyan sa isang project, pinagsisibak daw niya yung mga district engineers. Naging compassionate daw siya nung panahon na yon. Yung mga isinumbong sa kanya, 25% ng mga district engineers, kabuuang district engineers ng DPWH, naging compassionate daw siya sa kanila. Imbes na sibakin, pinag-resend down niya dahil alam niya na may mga pamilya at may mga taong umaasa sa kanya. Kaya part of the internal cleansing ng DPWH, mga kaibigan, So, imbes na pagsisibakin niya yon, pinag-resign na lang niya para at least mas magaan naman yung dating dahil alam niya na merong responsibilidad ang mga ito doon sa kanilang pamilya. So, ang rekomendasyon po ng marami at ang inaasam ng maraming
marami sa ating mga kababayan, mag-resign na po si Ginoong Manuel Bunoan, Secretary Bunoan, dyan sa DPWH. Huwag nyo nang hintayin po na sibakin kayo ng Pangulo. Kung meron talagang natitira pang kaunting tigas sa Pangulo, kasing tigas ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, sisibakin na ho niya kayo dahil alam niya na masyado nang napahiya Pahiyaan na. Pero yon din ang rekomendasyon natin sa Pangulo, kay BBM. Huwag kayong maging pa-baby-baby. Hindi sapat yung nagsasabi kayo ng useless. Hindi sapat yung nagpapakita kayo na kunyari inis kayo, asar sa mga proyektong inyong pinupuntahan. Mas matigas pa ang kailangan ng taong bayan yan. Sibakin ninyo at sipain kung sino yung mga involved dyan. At sana huwag nyong hintayin o huwag nyo nang isipin na yung mga kongresistang involved sa mga proyekto na yan dahil kasama sa majority ng mga congressman o kasama sa inyong partido, partido politikal, sana huwag nyong isipin yon. Huwag nyong isipin. Ang una dapat na isipin ninyo ay yung kapakanan ng taong bayan. Dahil dyan nga kayo ibinoto. Inaasahan ng taong bayan na mas titignan at bibigyan nyo ng prioridad ang kanilang kinabukasan at ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Huwag nyong isipin na kapag ibinulgar ko ang pangalan nito o kaya naging matigas ako dito sa kapartido kong congressman na ito kakalas sa akin. Sana hindi ho yun ang isipin ninyo. Ginoong Marcos, isipin ho ninyo ang kapakanan ng taong bayan dahil hindi ho may ikakaila na kahit anong paliwanag nila, sila yung involved. May involvement sila dito sa mga ghost projects na ito. Mga projects, flood control projects. Hindi nga lang dapat flood control projects ang sisilipin dyan Lahat po ng mga infrastructure projects, mga kalsadang kahit maayos-ayos pa binubungkal na. Dapat yun ang lahat ng silipin, mga kaibigan. Silipin lahat yun. Abay, akalain nyo mga kaibigan dahil dito sa isyong to ang daming lumalabas ngayon. Ang daming lumalabas ngayon na napakaraming proyekto pala. Ang hindi nakikita ng ilang mga opisyal. Katulad na lamang dyan sa Pampanga. Ang naitala simula 2022 hanggang 2025 293 na flood control projects. Pero ni isa walang alam dito ang kanilang governor na si Governor Lilia Pineda. Pinagtatanong pa daw niya kung nasaan yung mga project na yan. Sino bang sino bang may kapangyarihan na mag-identify ng mga projects na land sa kanilang constituents by district? Di yung mga congressman. Sino ba yung mga congressman ng Pampanga, mga kaibigan? Iyan ang sinasabi ko sa inyo Ang isa pa na dapat makakatuwang ngayon ng pamahalaan ng kasalukuyang gobyerno, yung Presidential Anti-Corruption Commission na binuo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit mo naman kasi binuwag, BBM? Binuwag mo kasi ito Ito yung dating chairman na ng yumaong si Dante Jimenez at pumalit dito ay itong si Greco Belgica na nagsilbi noong March 15, 2021 hanggang October 8, 2021 dahil tumakbo rin yata itong senador kaya kumalas po siya doon mga kaibigan. Ito yung ahabol dapat doon sa mga corrupt na government officials mga kaibigan. Pero binuwag nitong si BBM. Paano yan? Naging malambot tuloy kayo. Malambot na nga kayo ang alam ng ibang tao. Lalo kayong lumambot dahil binuwag ninyo itong ahensya na dapat ay makakatuwang ninyo sa paghahabol sa mga opisyal na yan, mga kaibigan.
ng DPWH at mga kongresista. Eto, meron lang tayong ibabahagi na pinakahuling balita mga kaibigan. Dahil may nahuli na district engineer ng Department of Public Works and Highways, district engineer dyan po sa bahagi ng Batangas. Ibinulgar ito ng neophyte at First District Congressman ng Batangas na si Leandro Lebiste. Tinangka daw siyang suhulan ng 360 million pesos na bribery attempt ng isang district engineer para lamang po huwag isumbong at pagtakpan yung mga ghost projects dyan sa naturang distrito ng naturang lalawigan dyan ho sa Batangas. Nagsagawa ng entrapment operation ang kapulisan kung saan ay nahuli ang paunang bribe money para sa mga paunang bayad na 3.6 million pesos ng nagmumula dyan sa isang district engineer at nangako na ibibigay pa yung additional 15 million pesos sa susunod na araw in exchange of dropping the scrutiny of ghosts and substandard works. Sana ganito ho lahat yung mga opisyal. Kinumpirma po ito mga kaibigan, walang iba, kundi itong si Senador Panfilo Lacson, mga ilang minuto pa lamang ho yung nakalilipas. Ang sabi ni Senador Ping Lacson, may snappy salute to neophyte Congressman Leandro Lebiste, Batangas 1st District, for the successful police entrapment operation against a corrupt DPWH district engineer who tried to bribe him with up to 360 million pesos in kickbacks from infra projects in his district. May his tribe increase. Sana ganyan po lahat yung magiging opisyal. Neophyte pa lamang naman kasi itong si Congressman Lebiste mga kaibigan, pero umaasa ho tayo na dahil yung can of worms nabuksan na, marami ng sinibak, umaasa tayo na sana mas maging matigas pa ang Pangulo ng Bansa sa paghawak po sa isyong ito dahil matinding isyu ito mga kaibigan. Sana magtalaga siya ng mas matigas din na mga kalihim o opisyal ng DPWH katulad ng ginawa noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung hindi niya gagawin ho yan, mapapatunayan ho natin yung babala noon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na weak leader ang Pangulo. Tama na ho yung pakyut. Tama na ho yung padalaw-dalaw sa mga projects. Nakadalaw ka na sa 3 infrastructure projects sa iba't bahagi ng Luzon. Napatunayan mong kulang nga at binababoy yung pondo ng bayan para sa mga proyekto niyan. Gumawa ka na po ng aksyon. BBM, maging matigas ka. Sibakin si Bunuan, sibakin at kasuhan ang lahat ng mga district engineer. Harapin mo kung sino yung mga congressman na kasama sa partido mo, kasama ng majority ngayon, na sangkot sa mga ghost projects at paglustay sa pondo ng bayan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe na mga kaibigan natin sa ating po namang Kape at Balita program sa Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po, maligayang na tayo. Bye for now mga kaibigan. Stay safe.